Mayor Isko Moreno, mga sangkay, may matinding nadiskubre sa kanyang pagbabalik bilang mayor ng Manila City. Ngayon, ano nga ba mga sangkay ang kanyang nadiskubre? Pag-usapan po natin sa ating vlog ngayon. Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Makikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click niyo lamang po yung subscribe, click ang bell, at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today, mga sangkay, pag-usapan po natin itong patungkol po sa matinding na discovery ngayon ni Mayor Isko Moreno. Kilala po natin si Isko Moreno bilang isang mahigpit na mayor, mga sangkay. At sa totoo lang, kung hindi po siya tumakbo noong 2022 sa pagkapangulo, baka sa 2028, mga sangkay, manalo pa siya sa pagkapangulo at magiging mabigat po siyang kalaban ng kahit na sino, kahit pa po si VP Sara. Kaya nga lang, mga sangkay, nadala sa sulsul, maaga pong nagdesisyon sa pagkapangulo. Pero ngayon, sa kanyang pagbabalik, dala-dala na naman po niya ang kanyang tatak. No? Nung siya po ay naging alkalde, mga sangkay, ng Manila. Ngayon, tingnan po natin itong ganap sa kanilang syudad. Ito nga mga sangkay, sa kanyang pagbabalik, ito po agad ang nangyari. Nilinis po ang Divisoria. So, makikita po ninyo mga sangkay, kung nag-iikot ka po sa Manila, ay naku po, dito nyo po talaga masasabi na buti naman nangyari na ito. Kasi kami mga sangkay na kahit pa paano nakakapag-ikot-ikot sa Metro Manila, nadadaan po dito sa Maynila. Grabe po talaga yung baho ng Metro Manila. No, after ni Mayor Isko Moreno, bumalik yung kadugyutan ng City of Manila. Hindi niyo po talaga aakalain na ito yung capital city, tapos ito yung dugyot. O ayan mga sangkay, ganyan po nilinis, pinalinis ni Mayor Isko Moreno itong buong paligid ng Divisoria. Hindi ko nga ma-imagine na naging ganyan na po yan ngayon. Ngayon, ito po yung huling arangkada mga sangkay ng kanyang naging katunggali na natalong mayor. Sa huling pagkakataon dumalo sa flag-raising ceremony ng Manila City Hall si outgoing Mayor Honey Lacuna. Nakatakda niyang ipasa ngayong araw ang liderato ng lungsod sa dati niyang kaalyadong si Mayor-elect Isko Moreno. At para bigyan tayo ng update live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, anong oras ba nakaschedule ang turnover ceremony kaya Mayor Isko? Okay, so ito po yung time na exit na po. Huling pagkakataon na nakapag-flag ceremony itong si Mayor Lacuna. Ngayon mga sangkay, sa pagpasok ni Yorme Isko Moreno, nilinis po ang buong Kamaynilaan. No? Hindi lamang po basta linis ito, kundi kinuskus po talaga yung mga kalye nila dahil sa sobrang baho ng lugar na ito. Ang bihira mga sangkay, kapag dumaan ka po ng Manila City, ang bihira, ma-discourage ka dumaan, magsasara ka talaga ng bintana mo kung may sasakyan ka. Kung wala ka namang sasakyan, kawawa ka po talaga. Gagamit ka ng panyo o kaya face mask. Kasi yung sobrang baho po talaga mga sangkay. Ewan ko kung anong nangyari. Yung pumalit naman kay Mayor Isko Moreno at that time, noong 2022, babae. Di ba? Pag babae, malinis po yan sa paligid, mga sangkay, sa bahay, o kahit na saan yan. Very organized. Pero ewan ko, anong nangyari mga sangkay? Biglang naging dugyot muli ang Manila City. Ngayon, ito yung pasabog mga sangkay ni Yorme Isko Moreno. Opted to declare and request the City Council tomorrow, first session day, to declare the state of emergency, health emergency. So magdideklara mga sangkay si Mayor Isko Moreno ngayong araw ng state of emergency or state of health emergency. Bakit? Sobrang dugyot ng Maynila. At ako mga sangkay, nag-a-agree din po ako dito, na kailangan pong ideklara ito kasi, Diyos mio Marimar, kapag dumaan ka po talaga, napakabaho ng lugar na ito. Napabayaan po talaga mga sangkay. Pinaganda na po ito ni Isko Moreno nung siya po ay nakaupo. Bigla pong naging dugyot.
of the entire city of Manila. Sangkaterbang basurang hindi nakokolekta. Grabe, Ito ngayon ang numero unong problema sa Maynila. Talagang sasabog ang Maynila sa baho, sa eyesore, Naku. at higit sa lahat, panganib na dulot ng basura sa kalusugan ng ating mamamayan. Kasama sa mga dahilan nito ay ang pagbitaw sa kontrata ng ilang waste management firms dahil sa bayarin umano ng nakaraang administrasyon na umabot na sa 950 million pesos. Grabe. So there is accountability. So yan po yung mga nadiskubre mga sangkay ngayon ni Isko Moreno. Buti naman na isiwalat na ito kasi mismo kami nawi-witness po namin mga sangkay. Talagang ibang-iba yung Maynila nung nawala si Isko Moreno. Talagang pumangit. But that's the least of our problem for the meantime because we are in a terrible state and I don't like that. Kawawa naman ang tao. Si Isko Moreno, ilang araw ng perwisyo sa mga residente ang sangkaterbang basura. Nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, paano ito susolusyonan ni Yorme Isko? Tingnan nyo yung basura dyan mga sangkay. Ang lala po talaga. Yes, Jiggy, bagamat ipinagpaliban ngayong araw ang panunumpayan sa tungkulin, inanunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno ang kanyang mga plano para sa pagresolba dito sa malaking problema sa basura sa lungsod. At ngayon mga sangkay, okay, si Mayor Isko, no, kinagabihan kagabi, ang ginawa niya mga sangkay, nakikot po ng Maynila. Tiningnan po yung sitwasyon na hindi na rin po ito nakakagulat kasi nung time po na siya ay nakaupo bilang mayor ng Maynila, ganito po talagang ginagawa niya. Gabing-gabi, bigla pong iikot ng Maynila. So, talagang maayos po yung pamumuno po ni Isko Moreno, mga sangkay. No? So, ngayon, ito rin po yung kanyang ginagawa ngayon sa kanyang syudad. Sa kanyang Facebook Live nga, inanunsyo ni Moreno na tinerminate yung kontrata ng dalawang garbage collection company. Yan yung Metro Waste at Pileco kasama ang lungsod nga or local government ng Manila. Dahil yan sa 950 million pesos na hindi pa nababayaran sa mga ito mula nung magserbisyo sila nung Enero. Pinakiusapan naman ni Moreno ang dating kumpanyang nakatutok pagdating sa garbage collection ng lungsod na Lionel Waste Management na muling hawakan ito. Sa katunayan, libre nga raw ang pangungulekta nito ngayong araw kahit may babayaran pa rin sa kanila ang lokal na pamahalaan na nasa 561 million pesos. Bukod sa Lionel, inatasan na rin ni Moreno ang iba't ibang mga departamento ng lungsod na tumulong pagdating sa paghahakot ng basura umaga hanggang gabi. Humingi na rin siya ng tulong sa MMDA. Kanina, sinimulan na nga rin ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang paglilinis dito nga sa kalsada ng lungsod. Sa kahabaan nga na Andres Bonifacio Avenue, pinaghahakot yung mga basura at nagbomba na rin. Tingnan nyo mga sangkay kung paano po nilinis yan. As in, sobrang dugyot po talaga. Nakakalungkot man mga sangkay na naging ganito ang Maynila, pero buti na lang. Bumalik na po itong si Isko Moreno. Kinuskos na naman po ang Maynila. Siguro, kung matatapos niya yung buong term, 3 term po yan mga sangkay, baka mangyari pwedeng maging presidente po ito ng Pilipinas, mga sangkay, si Isko. Kapag nakita po natin na maganda po yung kanyang performance. Kasi, yan naman po talaga ang dapat pinagbabasihan natin, mga sangkay. Hindi po yung, tawag dito, hindi po yung kung sikat siya o sikat naman po si Isko, pero hindi po tayo nagbe-base dyan, no? Pero yung performance po talaga, yun po yung ating tinitingnan eh. Kasi may mga tumatakbo po na talaga wala pong ka-performance, pero yung Marimar, nananalo dahil sa pera at saka kasikatan. So sana mga sangkay, hindi po tayo ganun. Tingnan po natin. Kung magaling si Isko, then bigyan po natin ng chance, no? Well, hindi ko alam kung tatakbo ba po itong Pangulo, pero anong malay natin, mga sangkay, no? Pero sana, itong mga taon, no, masunod-sunod niya pong malinis itong Maynila at makuskus po talaga yung dumi kasi napakadugyot. Ito po yung nadiskubre ni Mayor Isko. At alam nyo, pag napadaan kayo ng Maynila, kikilabutan kayo kasi hindi nyo ma-imagine na ito yung capital city natin tapos ang dugyot. Tapos yung Marimar, ewan ko ba anong nangyari.
So ito po yung inuna ngayon, Isko. Marami pa pong sasabog dyan mga sangkay. Pero ang inuna niya dito, yung mga pinabayaang basura, mga sangkay, yung waste management, yung kadugyutan ng Maynila. Nakitang-kita po ng dalawang mga mata, ng mga taga-Luzon, kung gaano kadugyot ito. Ano po ang inyong opinion? Mga sangkay, comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.